Mayong gabi sa tanan, fixing our eyes on Jesus Christ. O karong gabi una, ang atong paghahiskutan ay tungod sa pulong sa Ginoo ay ang Hebrew chapter 12 verses 1 to 2, kung saan ipakita sa atong Ginoong Diyos through the Epistle of Hebrews kung unsa ang dapat buhaton sa usa ka Kristohanon sa iyang pagkinabuhing Kristohanon. So, salamat sa tanan nga magatanaw ni ining pagtulunan sa pulong sa Ginoo nga atong pagatun-an karong gabi una sa tanan natong mga kauban sa Burning Bush Christian Fellowship dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa nagkalaing-laing lugar sa kalibutan, especially sa US, sa Brunei, sa China, sa Saudi, sila Nulnul o Dane Sarnal, sa Canada, si Romel, o guban pa ng mga kaubanan nato sa Australia, sila ni Yuyen, Mosi family, sila ni Roldan of Joy, Balona family sa Australia, o sa tanan gayod nga bisan sa atong mga kauban dinhi sa Upol Misamis Oriental din sa Bara na wala nato mangandi ang ilang mga ngalan. May gabi sa tanan. Ang Hebrew chapter 11 ay naghulagway sa mga heroes of faith from the Old Testament kung paano nila gikinabuhi ang ilang pagtuo sa Ginoo. Naay gibalibara nila ang karangyaan sa kinabuhi for exchange sa pagpuyo nga may pag-antos sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. Kining heroes of faith ay si Joseph nga wala niya igsapayan wala niya dawata ang offer sa kalibutan nga magapuyo siya diha sa karangyaan sa as puli ng Pharaoh kung ang Pharaoh mamatay na sa iyang kapanahunan. Nausay gisulayan sa Ginoo ang ilang pagtuo pinaagi sa pagpatay o paghalad sa ilang mahal sa kinabuhi. Si Abraham, gisulayan ang iyang pagtuo sa atong Ginoong Dios pinaagi sa pagsugo kaniya nga si Isaac ay iyang ihalad ngadto sa lugar nga diin iyang itudlo kang Abraham. O wala mo baliban si Abraham, gisunod niya, giobey niya ang sugo sa atong Ginoong Dios bisan matud pa sa atong Ginoong Dios si Isaac ay ang pinakamahal nga anak ni Abraham. Binalangga og pinakamahal nga isang anak. Pero doon na siya ay igsuon nga igsuon ni Isaac nga si Ismael. So gipasulat sa Ginoo ang ilang pagsunod kaniya isip atong example og maghatag kanato nga nagasunod sa Ginoo sa pag-asa, kusog ug encouragement sa atong kapanahon karon. Dahil mabasa man nato ang ilang mga istorya diha sa written word of God. Ang ilang mga kaagi, ang ilang kinabuhi nga gilupuyo nila sa kabubuton sa Ginoo ay atong pwedeng himuon natong example sa pagpuyo nining kalibutana. Matod pa sa Romans chapter 15 verse 4, ang tanan nga nahisulat sa kasulatan kaniadto Old Testament time kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato matod pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Roma. Gitudlo kanato kini nagahatag kanato og paglaom og kadasig samtang kita nagahulat nga mapailobon. So matod ni pa ni Apostol Paul, ang Old Testament scripture o manuscript ay gitudlo sa mga gipasulat sa Ginoo para maghatag og pagtulunan sa mga New Testament Christians or believers sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios, og paglaom og kadasig. So unsa ang pamaagi nini samtang gitudlo kini? Samtang kita naghulat nga mapailobon. So, samtang ang mga Kristohanon nagahulat sa second coming sa atong Ginoong Hesukristo nga may pagpailob.
So atong tan-awon karon sa niini nga passage sa Hebrews chapter 12 verses 1 and 2, ang hulagway kung unsa ba, paano ba nato ikinabuhi ang atong kinabuhi bilang pagsunod sa atong Ginoong Kristo karong 2026. Dahil sa kasimana pa lang ang giagi sa 2026 o bag-o pa kayo kanang limpyo pa kayo ang year 2026. So unang-una sa according sa atong scripture or passage nga atong ginabasa, ang atong himuon example sa pagpangalagad ang mga servant sa Ginoo nga gipasulat niya sa Hebrews chapter 11 karong 2026. Matud pa din sa chapter 12 verse 1, karon bahin kanato kita sama sa nagadagan sa lumba nga gilibutan sa daghang mga tawo nga mao ang nagpamatuod sa ilang pagtuo sa Dios. So dinhi gihulagway sa atong Ginoong Dios through the human author sa Hebrews, Book of Hebrews, nga ang kinabuhing Kristohanon ay parang race, parang lumba sa dagan o sa makining klase nga race, lumba sa basta lumba matod pa niya dinhi, nagdagan sa lumba nga gilibutan sa daghan nga mga tao. So gilibutan daw kita sa daghang mga tao. So pointing sa Hebrews chapter 11 nga mauna ang naglibot sa mga Kristohanon, witnesses sa atong Ginoong Dios sa Old Testament. So matod pa dinhi nga gilibutan kita sa mga tao that refers sa Hebrews chapter 11. Halimbawa sila ni Abel, ang ikaduhang anak ni Adan and Eve, nga gipatay tungod kay misunod siya sa kabubuton sa atong Ginoong Dios in connection sa pag-offer sa sacrifice ngadto sa atong Ginoong Dios. Gipatay siya mismo sa iyang igsoon nga si Cain. Si Abraham, si Enoch nga around 300 years ay nawala si Enoch kay gikuha sa atong Ginoong Dios. Wala niya matilawi ang kamatayon, physical nga kamatayon, dahil sa iyang pagkamatarong nga pagkinabuhi for 300 years atubangan sa atong Ginoong Dios. Gikahimutan siya o wala siya patilawa sa physical nga kamatayon, girapture siya o gidala sa atong Ginoo sa iyang Pinoy-anan. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, Moses, Gideon, Jephthah, o uban pa sila, o uban pang mga well-known, o ang ubang kanila dili kay well-known, nga nagatuo sa atong Ginoong Dios during the Old Testament time na mabasa nato dinhi sa Hebrews chapter 11. Muna nga gipakita sa Ginoo nga ang ilang pagtuod dili gayud masayang bisan ang kadaghanan niini wala pa nila makita nga mahitabo ang saad sa Dios, wala pa nila makita nga mahitabo sa ilang kinabuhi, pero faithful ang Ginoo nga mutuman gayud niini according sa iyang saad. Unsa man ang iyang saad, tumanon gayud niya dahil dunay kakayahan ang atong Ginoong Dios sa pagtuman ini dahil Dios siya nga gamhanan. Walay imposible sa iya. Kung musaad siya, nagasaad lamang siya sa kaya niyang buhaton. Hebrews chapter 11 verse 37 to 39, makita nato dinhi ang hulagway nga wala gid nila nadawati ang saad sa Ginoo samtang sila ay buhi pa. Matod pa sa verse 37, ang uban gibato hangtod nga namatay. Ang uban gigabas hangtod naputol o ang uban pagayod gipamatay pinaagi sa espada. So ang pagbato sa usa ka tawo nga sad-an during the Old Testament time ay mao na ang normal nga kaparusahan sa mga Hudyo, sa mga Israelita kung ang usa ka tawo nakasala. Halimbawa ang iyang anak ay buluyagon kaayo, bisyoso unsa pa man, dalong kini niya sa plaza o ang mga elders, mga dunay katungdanan ni ana nga komunidad ay sentensyahan ang iyang anak sa kamatayon pinaagi sa pagbato. Gani bisan ang mga prophets noon sa ilang kapanahonan basta masayop lang, dunay kasaypanan lang nga dili matuman ang ilang prophecy ay batuhon gyapon sila, patyon gyapon sila. So karon sa atong kapanahonan ang mga self-proclaimed prophets nga kadaghanan dili kahitabo ang ilang ginasulti,
Kung dito sila sa Old Testament, patay gayud sila. Bisan sa atong mga anak nga mga gahig ulo, kung sila sa Old Testament, patay gyapon sila. Dahil mo nang kalakaran sa Old Testament time nga gisugo mismo sa atong Ginoong Dios. Ang uban kanila nagbisti na lang og panid sa karnero kay og kanding. Labihan sila kakabus o gilutos o gipasipan-an sa mga tao. So dinhi gipakita sa atong Ginoong Dios na these heroes of faith, ang uban kanila daw ay hilabihan kakabus. Dinhi ay makita nato dinhi nga mao ni ang rebuke sa mga prosperity preachers nga ang ilang sentro ay ang kwarta. Pag dili ka kwartahan, dili ka influential, dili ka sikat, ay Kristohanon ka nga luoy kaayo. Pero matod pa dinhi sa atong Ginoong Dios sa iyang gihulagway ang heroes of faith sa iyang point of view, lebihan sila kakabos o kapobre o gilutos o gipasipad-an sa mga tao. Muna nga ang kapobrehon ay dili man na curse, kung dili ang kapobrehon ay naagi tao nga pobre gyud, pero nagdepende gyapon na sa contentment sa usa ka tawo. Sapian ka naman kayo, matod pa sa atong Ginoong Kristo, even if you gain the whole world, pero mawala naman ang imong kalag sa gingharian sa Dios, wala gyapon kwenta og makaluluoy ang usa ka tawo. Muna nga verse 38, napugo sila sa pagtago sa kamingawan, sa kabukiran, sa mga langob o sa mga bangag diha sa yuta. Hebrew chapter 11 verse 38, kini nga mga Kristohanon man sila. Dinhi na ni sa New Testament during the kamatayon yung namatay na ang atong Ginoong Kristo. Gani dunay manuscript of scripture, dunay scripture nga parts of scripture nga na discovery karon ng generation. Ang tawag niini ay Dead Sea Scroll, nga nag-discover kini sa langob nga duol sa Dead Sea, kung saan dito itinago, dito nanago ang ubang mga Kristohanon nga gideklara nining passage sa Hebrew chapter 11 verse 38. O dala-dala nila ang manuscript sa atong Ginoong Dios, manuscript of the Old Testament, o dito nabiyaan nila og sa atong kapanahonan ay na-discovery kini nga scripture or manuscript, scroll, o nagpamatuod nga ang mga Kristohanon after the death of Jesus Christ, nung gipersecute na ang mga Kristohanon, ay nanago sa mga langob. Matod pa sa verse 38, napugo sila sa pagtago sa kamingawan, sa kabukiran, sa mga langob ug sa mga bangag diha sa yuta. Apan ang tinuod kining kalibutan, dili angay alang kanila, dili angay sa mga matinud-anon nga Kristohanon. Mausab ka na ang giingon ni Apostol Peter sa mga Kristohanon sa Asia Minor, nga dapat daw kita daw ay estranghero, ang mga Kristohanon ay estranghero nining kalibutana, dahil kining kalibutana ay dili ang tunay natong puloy-anan, kung dili matod pa ni Apostol Paul, ang langit ang tunay natong Pinoy-anan according to Philippians chapter 3 verse 20, kung ako masayo. Verse 39, silang tanan gidaig tungod sa ilang pagtuo, bisag kadtong mga kabus, katong dinaog-daog, matod pa sa atong Ginoo through this books of Hebrews, gidaig sila. Silang tanan gidaig tungod sa ilang pagtuo, apan sa ilang panahon wala nila madawat ang gisaan sa Dios kanila. So wala nila ma-receive ang pangako, ang saad, ang promise sa atong Ginoong Dios niining mga tawhanan nga mga faithful kayo sa iya. Gipangamatyan nila ang ilang pagtuo sa atong Ginoong Dios, pero wala nila madawat dahil kini nga mga saad more on spiritual promises sa atong Ginoong Dios nga ma-receive lamang nila pag-atubang nila sa atong Ginoong Dios, o sa matod pa dito sa atong unang nabasa kanina sa pag-atubang nato sa Ginoong Dios nga ang usa ka Kristohanon malahotayon nga magkinabuhi sa paghulat sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kini nga mga saad o sa majority of these promises ay madawat sa mga Kristohanon nga mga faithful sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga dili sayang ang tinud-anay nga pagtuo sa usa ka Kristohanon, sayang ang kinabuhi sa tao nga wala
niya ipuyo ikinabuhi diha sa atong Ginoong Hesukristo. God is faithful sa iyang pangako. Matod pa sa Hebrews chapter 10 verse 23, He is faithful sa iyang promises. Magmahugtanon kita sa atong paglaom. So kinahanglan nga ang usa ka Kristohanon dili matarog, dili magduha-duha sa promises of God nga iyang gi-claim, nga iyang gituohan. Matod pa dinhi, magmahugtanon kita sa atong paglaom og dili kita magduha-duha. Tungod kayong Dios nga nagasaad masaligan gayud sa pagtuman sa iyang mga saad kanato. Masaligan gayud ang Dios. Dili siya mo broke sa iyang mga promises. Matod pa sa akong amigo sa una nga medyo gulang-gulang sa ako. Matod pa niya nga promises is made to be broken. Promises is made to be broken, but ang atong Ginoong Dios pag siya ay mag-promise, He will not broke it. Iya gikining pagatumanon. So kailangan lamang nato nga magmainantuson o magmalawtayon sa atong gihuptan nga pagtuo, sa atong gihuptan gisaligan nga mga pangako. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, ang Dios nga nagtawag kanato nga motuo kaniya kasaligan. Ang Dios nga nagtawag kanato nga motuo kaniya kasaligan. Busa nasayod kami nga buhaton gayud niya kining among ginaingon. Matod pa ni Apostol Paul sa mga Christian sa Thessalonica. So unsa ba? Ikaduha, unsa ba ang dapat nga ikinabuhi ko hulagway sa akong pagkatao nga ikinabuhi ko karong 2026? Ikaduha, atong paningkamutan ang paglikay sa sala nga gipaon kanato sa yawa o sa tanang butang nga makababag sa football nga pagpangalagad nato sa Ginoo karong 2026. Hebrew chapter 12 verse 1 sa atong passage. Oy, gidaga naman. Sa atong passage, Hebrew chapter 12 verse 1, gilukso ang akong copy dinhi, ang akong ikaduha, atong paningkamutan ang paglikay sa sala nga gipaon kanato sa yawa. Ang yawa gusto gid niya nga ang usa ka Kristohano, ang usa ka tawo ay magpakasala gayud kagaya kaniya. Muna nga atong paningkamutan ang paglikay sa sala nga gipaon kanato sa yawa ug sa tanang butang nga makababag sa pitpol nga pagpangalagad nato sa Ginoo kanong 2026. Verse 1 ng Hebrew chapter 12. Busa biyaan nato ang mga sala, tangtangon, matod pa ni Apostol Paul sa Colossians, patyon nato ang daan natong pagkatao nga makasasala. Busa biyaan nato ang mga sala nga naghawid kanato, ang tanan nagababag kanato, ang tanan nagababag sa atong pagdagan, og padayonon ta kayod ang atong pagdagan hangtod sa katapusan. So sige ingon din biyaan nato ang atong mga sala nga naghawid kanato, ang tanang nagababag sa atong pagdagan, tangtangon nato kini. So gihulagway sa Ginoong ang Kristohanong kinabuhi sa kalumba sa dagan na race. Busa unsa man ang mga distraction nga nagpahinay sa imong pagdagan isip Kristohanon ngadto sa pagtuon nimo sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Unsa may distraction nga nagapahinay sa imong pagdagan ngadto sa pagtuo ug pagpangalagad sa Ginoo, ato kining tangtangon, imo kining tangtangon. According to history, ang mga runner sa first century Olympic diin nagsugod ang atong ginasaulog kadon every 4 years nga Olympic, ay kining mga runner sa pagdagan ay gahubog yun para walay sagabal sa ilang pagdagan. So kung dunay baga ang imong sinina, kung makipagkuntis ka pagdagan, makababag na saya. So gihulagway, gisasama din sa pulong sa Ginoo nga ang nakababag natong unsa may nakababag nga mga butang sa atong kinabuhing Kristohanon nga mahimutang matinud-anon diha sa pagpangalagad nato sa atong Ginoong Kristo, sa pagtuo nato sa Ginoong Kristo, ato kining tangtangon matod pa sa atong Ginoong Dios.
dili lamang sa disiplina ang atong pagahimon sa Christian life of race, kinahanglan pagayon nga ang paglahutay hangtod sa katapusan. Matod pa dinhi sa Hebrew chapter 12 verse 1 nga ang tanang nagababag sa atong pagdagan padayunon tagayon ang atong pagdagang hantod sa katapusan. Naa na tanan ang provision sa atong Ginoong Dios gihatag kanato para victorious kita, mahimo kitang victorious sa Kristohanong kinabuhi. Ang kailangan lamang nato musunod kita according sa rules nga gihatag sa atong Ginoong Dios kanato. Kung sa dagan do na ginay rules, dili pwede nga di ka musunod sa rules. Ang atong Ginoong Dios naghatag og rules bilang isang Kristohanon sa atong lumba sa kinabuhing Kristohanon. Dapat musubay kita diha. Og dili kay pila lang katuig kung dili malahotayon kitang magasunod sa atong Ginoong Dios, maga patubo sa atong pagtuo diha kaniya pinaagi sa atong pag-submit through His written word. Ikatulo, unsa ba ang dapat kong ikinabuhi kung lagway sa akong pagkatao karong 2026? Atong paningkamutan ang pag-focus sa atong kaugalingon diha lamang sa atong Ginoong Hesus Kristo. I-focus nato. Daghang mga distraction sa kalibutan, ngunit gipasidan-an na kitang daan sa atong Ginoo nga i-focus nato, i-concentrate nato ang atong kasing-kasing first to obey Him, to follow Him. Ay na dayon ng uban sa kanang uban mga sideline lang na ang atong focus ang atong Ginoong Kristo. Matod pa din sa Hebrew chapter 2 verse 2, isintro nato ang atong hunahuna kang Hesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtuo. I-focus nato ang atong kasing-kasing ngadto sa atong Ginoong Dios. Sa English na patsada din ang sa English, fix our eyes. We must fix our eyes to Jesus Christ, unto Jesus Christ, who is the author and the finisher of our faith. So manang giingon sa pulong sa Ginoo, focus. Unsa man focus? Unsa may buti pasabot sa focus? According to Webster Dictionary or Dictionary, focus means give your full attention or effort to one thing. Dili pwedeng duha. One thing lamang. Kay kung duha, na mamangka ka sa dalawang ilog. Na-divide ang imong focus. Kinahanglan usa lamang. Focus means to give your full attention or effort to one thing. To concentrate and not be distracted. Mo nang giingon sa verse 1. Tangtangon na to ang nagadistract sa atong pagsunod nga matinud-anon sa Ginoo. To concentrate and not be distracted, have clear vision. So kining clear vision importante kay ni sa focus. Nganong kasagara sa mga pasahero sa jeep or sa bus, ngadto man gyud sa front seat sila gustong mulingkod. Bisan ako gusto ko din sa front seat. Ngano man, ang simple lamang tubag nini to have a clear vision sa unahan o sa palibot. Kung doon ka sa front seat, makita mo ang clear ang unahan o makita mo sa ang paligid left and right. Kung dito ka na sa tunga banda, dito ka na sa likuran banda, wala na ang isa lang ka side ang imong makita, clear nga makita. Pero ang uban nga side, di na mo na makita ang front, dili mo na makita ang back, maglisod ka na magtanaw. So, kinahanglan i-focus sa usa ka Kristohanon ang iyang kasing-kasing to submit, to follow the Lord Jesus Christ nga matinud-anon gayod. Unsa mang babag niini, isa sa pag-focus nato sa atong Ginoong Kristo na mulig-on ang atong pagtuo, likayan gid nato ang pag-disobey sa iyang written word. Pag sinabi niya nga Sunday is your rest day, is Christian Sabbath day, you must be with your fellow Christian celebrating the Lord Jesus, the goodness of the Lord Jesus Christ in the fellowship, in the church center, church fellowship center, para i-celebrate nato ang pagkamaayo sa atong Ginoo ni anang buong semana, encouraging each other o padayon nga mulig-on ang imong pagtuo through sa imong mga kauban ni anak nga fellowship. Mo nang giingon sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios through His written word sa Hebrew chapter 10
verse 25. Di ginato pagaundangon. So kung unsa may nakahadlang ni ana, tangtangon nato na i-reject nato na focus kita maliban lang kung physical element na o physical na ang kuan dahil uh, dili kaya sa lawas. So kana noon, pero kung mga negosyo lang tungod kay dako kag kita o unsa man, likay ka na dahil gibali gi kumpara or gi hatagan nimo halaga ang sugo sa Ginoo, ang atong Ginoong Dios nga nagapuyo sa taliwala sa mga pagpanagdaig sa iyang mga katawhan. Ato nang gina-reject dahil gibaylo nato ang kanang mga butang, kanang mga happenings sa gamay lamang nga kantidad para mukita kita. Dahil pag Sunday dako ang kita dahil daghan ang atong market ana sa negosyo. Kung sa trabaho naman, dunay mga overtime pay, pero di nato itugot nga makuha kita ni ana nga mga butang. Kung dili, focus to the Lord, obey His instruction. Karong 2025, buhaton gihapon nato, pare sa 2025, buhaton gihapon nato ang atong naandang gibuhat, pero dili na sa reason nga makita ang atong kaugalingon. Bisag sa mga Kristohano na ay ilang mindset, ilang reason nga mobuhat silang mga butang, nga palakpakan sila sa crowd, palakpakan sila sa mga kita kanila. They are exalting themselves, not the Lord Jesus Christ. Buhaton gihapon nato ang naandan, pero dili na sa reason nga makita ang atong kaugalingon o mupalakpak dayon ang mga tao, kung dili para nagyod sa Ginoo ang focus of reason kung nganong gibuhat nato kini. Matod pa sa Colossians chapter 3 verse 17, og bisag unsa ang inyong himuon o isulti, himuas sa pamaagi nga mga maangayan sa Ginoong Hesus. Whatever you speak or talk, or unsa man ang imong isulti o himuon, himuan kini sa pamaagi nga maangayan sa atong Ginoong Hesus, o magpasalamat kamo sa Dios nga mahan pinaagi kaniya. So ang tanan itong gisulti, huna-hunaon nato nga makahimaya sa Dios, maangayan sa atong Ginoo, dili makasama sa iyang kasing-kasing. Matod pa ni Apostle Paul sa, I think sa Philippians chapter 3, kung masayop, don't grieve the Holy Spirit. Kung ang imong sinultian ay makadaot sa mga namati, ang ma-exalt ikaw lamang, ang imong kaugalingon lamang, gigrade mo na ang Espiritu Santo, dahil dili gusto sa Espiritu Santo na ikaw ang maitaas kung dili ang atong Ginoong Diyos lamang. That is the reason nga nung may-exist kita ng kalimutan na gi-create kita sa atong Ginoong Diyos para i-glorify nato siya as a response in creating us. Ikaw ba? Nga noon sa ba ang hulagway sa atong pagkatao bilang mga Kristohanon kanong 2026? Ikaw pa? Tungod kay ang Ginoong Hesus mauman ang nagsugod sa mga maayong buhat o mga maayong butang sa atong kinabuhi, ug mausab ang magkumpleto niini, magmatinud-anon usab kita kaniya. Magmatinud-anon, mahimo kitang faithful. Kung unsa iyang gisugo, sundon ginato. Pinaagi sa tabang o grasya sa atong Ginoong Dios sa Espiritu Santo. Hebrews chapter 12 verse 2, giantos niya matod pa dinhi, isintro nato ang atong hunahuna kang Hesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtusukan pa sa sinungdan hangtod sa katapusan. Ang mga maayo natong binuhatan nagsugod nung kita ay naa na sa atong Ginoo. Nung wala pa kita sa Ginoo, ang atong mga kinabuhi ay sukwahi gayod sa written word of God. Kasagara ang sentro ang atong kaugalingon. Ang atong treasure mao ang sentro. Muna sa before na wala pa kita sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo. Pero karon nga anaa na kita sa atong Ginoong Kristo, kinahanglan nga maiba kini. Matod pa sa atong Ginoong matod pa ni Apostle Paul sa 1 Corinthians nga or 2 Corinthians nga
ang tanan nga ana kay Jesus Christ ay isa ng bag-ong nilalang. Ang daang kinabuhi ay nawala na, gibiyaan na. Here comes ang bag-ong kinabuhi, maoy gipuli na niya. Sumunang do nagyoy transformation sa usa ka tawo pag siya ay anaa na sa atong Ginoong Kristo. Pag siya ay born again, namatay na ang daan niyang pagkatao o ang bag-ong pagkatao, mauna ang iyang kinabuhi, ang values nini, ang attitude niini kagaya sa atong Ginoong Kristo. Siya ang nagsugod, siya ang magtapos. Matod pa sa declaration sa atong Ginoong Kristo sa John chapter 15 verse 5, ako mao ang punuan sa ubas o kamo ang mga sanga. Kinsa ang mga sanga? Ang mga Kristohanon. Siya ang punuan ng atong Ginoong Kristo. Ang tao nga nagpabilin kanako og diha kaniya, maoy mamungag daghan, kay kung wala ako kaninyo, wala gayud kayo mahimo. So walay mahimo ang usa ka tawo kung siya walay relasyon sa atong Ginoong Kristo. Nganuman kay mauna ang gingon sa atong Ginoong Kristo. Iyon na nga na kung pag-usapan ang maayong binuhatan, matod pa sa atong Ginoong Dios, Isaiah 64 verse 6, Isaiah 64 verse 6, nga atong maayong binuhatan ay parehas lamang sa trapo nga hugaw sa atong mga tiil, sa tiil. Iyon na nga na walay pwedeng maghinambong nga maayo siyang tao dahil sa grasya lamang sa Ginoo siya ay mahimong maayong tao. Kung wala siya relasyon sa atong Ginoong Kristo, dili siya maayong tao. Siguro maayos siya pero doon ay mga rason o doon ay mga string attached nga nung maayos siya nga tao. Pero matod pa din sa atong Ginoong Kristo, ang mga maayong buhat, batasan nga anaa sa usa ka Kristohanon ay dili gikan sa kung dili gikan sa atong Ginoong Dios. Gikan sa atong Ginoong Kristo. Matod pa niya, kamo ang ako mga sanga, ang tao nga nagapabilin ka nako, ibig sabihin nakakabit sa iya, maayong relasyon kaniya, mi submit kaniya, mi obey sa iyang mga sugo. Ang tao nga nagapabilin kanako, ako diha kaniya, maoy mamungag daghan. Kay kung wala ako kaninyo, wala gayud kamoy mahimo. Kung wala ka mag-submit sa atong Ginoong Kristo, wala kay mahimo in relation sa maayong pamatasan, sa maayong binuhatan. Wala gayud mo nang gingon sa atong Ginoong Kristo. Doon ay daghang mga tao nga successful sa mga butang, nga mga unsa pa nga mga butang, pero kanang success ay kalibutanon nga success. Ang success nga giingon din sa atong Ginoong Dios ay spiritual success. Sa parehas sa imong attitude, parehas sa resulta sa imong pagtuo sa Ginoong Kristo nga mga maayong binuhatan. Pero number one gyud ang atong attitude. Mamaya makita nato na ang tinuod nga success ay nagsugod sa atong pamatasan. Ikalima, isip tinuod nga Kristohanon ang tuson ta usab ang masinatian nga mga pag-antos o masinatian nato nga mga pag-antos tungod sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Karong 2026, dapat magmalaw tayong kita, mapanobsanon, pasensyoso ang usa ka Kristohanon, lisod nga buhaton, pero kung sinto ang Ginoo kanimo, ay mahimo mo kini dahil dili kini pasulat sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios kung dili nato kaya. Dahil kaya nato dahil anaa ang tabang sa Espiritu Santo. Matod pa sa Hebrew chapter 12 verse 2, giantos niya ang paglansang kaniya sa cross ug wala niya igsapayan ang kaulaw. Tungod kay gihuna-huna niya ang kalipay nga madawat niya unya. So, nag-antos ang atong Ginoong Kristo dili tungod sa iyang kaugalingon, kung dili tungod kanimo ug kanako, para malikay kita o dili kita madala sa judgment ngadto sa kalayo sa impyerno. Munang nagpakatao ang ikaduha nga persona sa atong Ginoong Dios nga mao si Jesus Christ, kinabuhi nga normal nga tao, hangtod nga mamatay sa krus ng Kalbaryo para mailikay kita sa bunga sa atong kasalanan ngadto sa kalayo sa impyerno, ug madala kita niya kung kita ay magmasinugtanon, magmatinod-anon sa pagsunod sa atong Ginoong Kristo ngadto sa lugar nga iyang giandam kanato.
Muna nga giantos niya ang paglansang kanya sa cross ug wala niya igsapayan ang kaulaw. Nagantos ang Ginoong Hesus sa kaluwasan nga iyang gibuhat para kanato. Og dili kini sa iyon nga pag-antos from birth hangtod sa duol na sa duol na mahitabo ang kamatayon didto sa Calvary. Mo kanang mahal daw ang gihimo nga pagtubo sa atong Ginoong Kristo kanato. Dahil gipakamatyan kita niya dito sa cross sa Calvary. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, dili ba nganto sa mga Kristohanon sa Korinto, dili ba ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios nagpuyo sa atong lawas isip iyang templo? Kita daw ay Pinoy-anan, ang mga Kristohanon ay Pinoy-anan sa Espiritu Santo, ang ikatulong nga persona sa Dios. Ang ikatulong nga persona sa Dios nga atong kauban karon ang Espiritu Santo. Busa kining atong lawas dili ato kon dili iya sa Dios. Sa dihang nagkasala si Adan and Eve, ang iyang kaliwatan ay naangkon, nahimong followers sa yawa. Nganuman dili mo natudluan ang bata nga magyawa-yawa mo tungod sa impluwensya siyang mga amigo o amiga, makakaton gid siya, mahimo gid siyang tagasunod sa yawa. Muna nga kailangan niyang mag-born again. So gipakamatyan kita sa atong Ginoong Kristo para ang pagpanag-iya sa yawa sa usa ka tawo nga wala pay relasyon sa Ginoo ay maibalhin ngadto sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. Mao na nga matod pa sa verse 20 ng 1 Corinthians 6:20, kay mahal ang iyang pagpalit kanato. Paano kita gipalit sa atong Ginoong Dios? Through Jesus Christ, sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo didto sa krus ng Kalbaryo, para kinsa man ang mutuo sa atong Ginoong Kristo mailikay siya sa destruction sa hell. Muna sa verse 20, mauday ning giingon, busa gamitan ninyo ang inyong lawas sa pamaagi nga madaig ang Dios. So ang atong lawas is for the glory of God. Dahil kita ang tuloy-anan sa atong Ginoong Dios through His Holy Spirit. Kita nga mga Kristohanon, ang walay relasyon sa atong Ginoong Kristo dili Pinoy-anan sa Espiritu Santo, kadto lamang ang midawat sa paghari sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao og ang mituo sa atong Ginoong Kristo sa iyang written word nga gina-apply nila sa adlaw-adlaw nilang kinabuhi. Ang mga born again Christians lamang ang tinuod nga Kristohanon. Born again Christians. Muna nga lisod ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo kanimo og kanako. It is a privilege nga mag-antos para sa Ginoong Sos. Matod pa sa ato ni Apostol Paul, Philippians chapter 1 verse 29, kay ang gihatag kaninyo kinsa ini ang mga Kristohanon sa Filipos, sa Philippi sa English. Kay ang gihatag kaninyo dili lang pribilehiyo nga mutuo kamo kang Kristo. It is a privilege to believe the Son of God sa atong Ginoong Kristo. Pero matod pa din dili lamang pribilehiyo nga mutuo kamo kang Kristo, kundi pribilehiyo sab nga mag-antos kamo alang kaniya. It is a privilege to suffer for the sake of Christ. Ang atong Ginoong Kristo gilisod-lisod tungod og alang kanato for our sake. Mausab kana ang gihatag na challenge sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul. Matod pa niya, it is a privilege usab nga mag-antos kamo kita nga mga Kristohanon alang kaniya. Karon kauban na kita nga nag-antos tungod sa maayong balita. Matod pa ni Apostle Paul sa iyang gisulatan nga mga Kristohanon sa Filipos, mao kini ang mga pag-antos nga inyo nakita nga akong nagian kaniadto og hangtod karon nadunggan ninyo nga nag-antos paghapon ako. So ang pag-antos ni Apostle Paul tungod og alang sa pagpamalitan niya sa atong Ginoong Kristo ay from the beginning to the end. Muna sa tanang mga Kristohanon karong 2026, doon na kamoy kalipay dahil anaa kamo sa atong Ginoong Kristo, pero doon na usab kamoy mga pag-antos dahil mauna ang naisinapian sa inyong gituhan sa atong Ginoong Kristo, sa iyang mga apostoles o tanan sa tanan nga mga tinud-anon nga mga Kristohanon. Pwede lang kung ikaw ay silent Christian. Pwede lang kung compromising Christian ka nga kung unsay
kuan sa mga walay relasyon sa Ginoo, okay lang sa imo, okay ka lang. Di ka mag-antos sa ana. Pero kung muistang ka sa imong pagtuo, mag-antos ka gayon. Do na gayoy persecution. Ikaunom, unsa ang hulagway sa atong kinabuhi karong 2026, do na kita confident ka mahimong victorious, i-honor kita kay natapos nato sama sa Ginoong Hesus ang atong misyon nga iyang gihatag. Og karon matod pa sa Hebrew chapter 12 verse 2, og karon atoan na siya nagalingkod sa tuo nga dapit sa trono sa Dios. Ang atong Ginoong Kristo, after he finished his mission, misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa trono sa Amahan. Doon na siya trono dito nga nagalingkod tapad sa Amahan. Muna nga ang mga kauban sa mga Kristohanon karon sa atong kapanahonan ng Espiritu Santo nga iyang gipadala, puli kaniya sa atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo physically tuwa sa langit, nagalingkod siya ang trono kaabay sa Dios Amahan. Una nga ang atong misyon nga gihatag sa Ginoong Hesus, kung paano siya gihatag og misyon sa iyang Amahan, mausab kini matod pa sa John 20:21. O mingon usab, pag-usab si Jesus kanila, ang kalinaw maanaa kaninyo. Ingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako magapadala usab kaninyo. Kinsay kausap nini ang first century AD Christians nga mga apostles. Kung paano daw siya gipadala sa Diyos Amahan on a mission to save humanity, kitang mga Kristohanon isa gipadala sa atong Ginoong Kristo para mahimong channel of blessings to save the people nga wala pa relasyon sa atong Ginoong Kristo. Channel of blessing lamang kita dahil dili man kita ang musave, muluwas niya ang mga walay relasyon, ang mga tao nga walay relasyon sa atong Ginoong Kristo, ang Espiritu Santo man. Kita lamang ang mahimong channel of blessings, labi na yun sa spiritual blessings nga malawas sila through us pinaagi sa Espiritu Santo. Sumaone, muna nga ang hulagway sa Ginoong Hesus nga nagalingkod sa tuo nga dapit sa trono sa Amahan ay sa mga nagmadaugon lang gayon. Ang Book of Revelation ay gisulat sa atong Ginoong Kristo sa mga Kristohanon sa Asia Minor. Ilabi na sa mga Kristohanon sa 7 churches nga sa 7 ka churches 5 ang iyang tingnan nga matod pa niya nini ang mga magdinaugon, ang mga nagmadinaugon victorious, tugutan ko nga mukaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi og kini nga kahoy atua sa paraiso sa Dios. Ang nagmadaugon dahil dunay victorious na kita, pero i-maintain nato atong victory nga gikan sa atong Ginoong Kristo, i-maintain nato pinaagi sa paglahutay, mainantuson, o ang Book of Revelation diha nato mabasa kung unsa ang dangatan sa mga matinud-anon nga Kristohanon. Mao na makita nato diha nga humana gi-reply na lang o ipaalam kini kanato para kita ay magmalahutayon. So padayon kita nga malahutayon sa pagtuo. Likay ang sala, stay focused on Jesus even when life is hard. Tabangan kita sa Ginoo how to endure and finish well. Dunay kalisdanan ang usa ka Kristohanon, pero nagsaad ang atong Ginoong Dios through Apostle Paul sa tabang. Matod pa sa niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walay pagsulay nga moabot kaninyo, moabot sa mga Kristohanon sa Korinto. Walay pagsulay nga moabot kaninyo nga wala usab nagaabot sa ubang mga tao. Even to the non-Christians, even sa mga walay pagtuo sa atong Ginoong Kristo, nagasinati, nakaagi sila sa grabe nga kalisdanan o sa mga kalisdanan. Mas magandang sa mga Kristohanon dahil doon na sila sinasandalan ang atong Ginoong Kristo. Para silang nakasandal ng pader. Ang atong Ginoong Kristo, ang pader nga ilang gisandalan. Apan kasalikan ng Dios sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayon kamo. Labaw sa inyong pag-antos, maantos. O kung moabot ang mga pagsulay kaninyo, magahatag siya pamaagi aron maantos ninyo kini. Usahay doon ay mga pagsulay nga dugay mubiya sa usa ka Kristohanon. Matod pa din sa tumoy sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13.
nga maghatag siya pamaagi aron maantos ninyo kini, maantos ang pagsulay. Ang mga Kristohanon ginasulay sa atong Ginoong Dios sa ilang pagtuo kaniya. Ang dili mga Kristohanon walay pagsulay. Nganuman unsa may sulayon sa atong Ginoong Dios nga wala na sila pagtuo sa atong Ginoong Dios. Professing Christians man lang sila. Professing that they believe God, pero sa binuhatan sa sinultian wala gayon. So unsay ilang nahiagian, kalamidad sa ilang kinabuhi. Christians, testing of their faith to the Lord. Non-Christians, kalamidad sa kinabuhi, calamity sa kinabuhi, dahil walay itisting ang atong Ginoong Dios kanila, dahil wala sila pagtuo sa atong Ginoong Dios. Muna nga, mas maayo ang Kristohanon, mas maayo ang nagasunod sa atong Ginoong Dios. Yun nga na, ang atong Ginoong Kristo nagantos, suffered the agony on the cross, pero wala siya misurrender tungod kay nakita na niyang daan that good things were coming. Munang nagalingkod siya sa tuo sa Amahan, sa trono sa tuo sa Amahan. Hinumdumi nga wala ka maginosara. Daghang mga Kristohanon ang nakasinati sa mga kalisdanan sa Kristohanong kinabuhi. Pero wala sila misurrender. Nagpadayon rin sila o nagmatinud-anon. Kung kaya nila sa tabang sa grasya sa Ginoo, kaya usab sa tanang mga Kristohanon. Kaya usab nato. Kaya mo usab kini. Ug mao kini ang dapat hulagway kanato ug kanimo o kanako karong 2026 para padayon nga dunay transformation sa atong pagkatao, atubangan sa atong Ginoo, isip iyang piniling katawan, victorious usab kita na mga Kristohanon sa iyang atubangan. Muna nga successful ang usa ka Kristohanon dili sa mga butang na makita, kung dili unang-una sa iyang pamatasan. Ang iyang pamatasan mo resulta sa maayong binuhatan. Matod pa sa 2 Peter chapter 1 verse 5. 2 Peter, wala ko pa dahil masulat din sa 2 Peter chapter 1 verse 5. Asa na ba ang 2 Peter? Yan na. Matod pa sa 2 Peter chapter 1 verse 5, mao ni ang tinuod nga success, tinuod nga mabungahon nga Kristohanon, dili sa mga project, dili sa mga daghang mga followers, dako og building, balay simbahan, kung dili ang tinuod nga Kristohanon nawala ay makita nato sa iyang pamatasan gayon. Matod pa dinhi sa 2 Peter chapter 1 verse 5 nara. Busa paning kamuti gayud ninyo nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Ang usa ka Kristohanon ay dunay pagtuo dahil naluwas siya tungod sa pagtuo. Pagtuo sa atong Ginoong Kristo. O kana nga pagtuo, matod pa ni Apostol Peter, inyong dugangan sa maayong pamatasan. 2 Peter chapter 1 verse 5. Sa maayong pamatasan, sa inyong maayong pamatasan, kahibalo sa atong Ginoong Kristo o sa written word of God, kaalam. Verse 6, sa kaalam ang pagpugong sa kaugalingon, self-control, o sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamainantuson, pasensyoso, pag-antos mainantuson, sa pagkamainantuson ang pagka-Diyos nun, godly, not religious but godly. Verse 7, sa pagka-Diyos nun ang paghigugma sa atong mga igsuon kang Kristo, love to our fellow Christians. Sa pagka-Diyos nun ang paghigugma sa mga igsuon kang Kristo, sa paghigugma sa atong mga igsuon kang Kristo, ang paghigugma sa tanan. So unang-una atong pakatanan ang verse 7, ang gisugo sa Ginoo, first priority of a Christian is to love his fellow Christians. Ay na lang dayon, sikan lang dayon ang non-Christians. So grabe ang Ginoo. Doon nagiging pinalabi ang Ginoo. Ang pinalabi niya ang iyang katawhan, ang mga Kristohanon. Mo nagingon sa verse 7, 2 Peter chapter 1 verse 7. Sa pagka-Diyos nun ang pagigugma sa atong mga igsuon kang Kristo,
sa paghigugma sa atong mga igsoon kang Kristo ang paghigugma sa tanan. Tapos, verse 8, kung kining tanang hiyas anaa kaninyo nga nagadagaya, mapuslanon ang inyong mga binuhatan sa pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo. So kung mauni ang batasan sa usa ka Kristohanon, fruitful siya nga Kristohanon. Dili sa mga unsa iyang gibuhat, unang-una nagsugod sa iyang maayong pamatasan. Bilang tinuod nga Kristohanon, mao na ang giingon sa verse 8, kung kining tanang hiyas, virtue, attitude, character, anaa kaninyo og nagadagaya, abundant pa, mapuslanan ang inyong mga binuhatan sa inyong pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 9, apan si bisan kinsa nga wala nining mga hiyasa, butas sa kamatuoran, na dili maayong batasan sa usa ka Kristohanon, peligro. Dahil nalimta na daw niya nga siya ay giluwas o gipasaylo sa atong Ginoong sa butas sa kamatuoran, nalimtan niya nga gihinluan na siya sa Dios sa iyang mga sala kaniadto. Verse 10, busa mga igsoon ko kang Kristo, dunay mga professing Christians, dunay mga professing nga pinili na chosen people. Kay matod pa ni Apostol Peter, paning kamo pinili sa Dios. Kay kung buhaton ninyo kining mga butanga, dili gayud kamo makukan. Kung buhaton ninyo ang pagdugang sa inyong pagtuo, ang maayong pamatasan, ang inyong karakter, makpakan sa inyong fellow Christians, dili ka mo backslide. Mauna ang giingon sa verse 10. Busa mga igsoon ko kang Kristo, paningkamuti kayo nga, masiguro ninyo nga kamo mga butanga, dili kayo kamo makukan, dili kayo kamo backslide. Verse 11, kung dili mahimong bukas ang pagdawat kaninyo, ngadto ang maayong pamatasan magresulta sa maayong binuhatan. Og kung kita mo graduate na ning kinabuhia, bukas dako nga pag dapat kita nga mga Kristohanon karong 2026 is a faithful Christians. Paano kita mahimong faithful? Maayo kitag mga batasan. So dinhi lang kita kutob dahil tapos na ang atong gitalakay. Around 52 minutes na ako, mag-isang oras na. So medyo taas-taas. Og salamat sa tanan nga nagatan-aw ni ini nga pagtulunan. Isang taas-taas dahil matod pa sa atong Ginoong Kristo ang akong mga tupa nagapamati sa akong mga pulong. So ang tanan nga nagapamati sa pulong sa Ginoo, ibig sabihin lamang ship sila sa atong Ginoong Kristo. Sila ang tinuod nga mga followers of the Lord Jesus Christ. So panalanginan ang tanan, ang Ginoo manalangin kanatong tanan nga padayon nga nagatuon sa iyang pulong para may apply nato, masabtan nato, may apply nato sa atong pagkatao, so that our life, our atong pagkatao, ourselves will have transformation in day by day following the Lord Jesus Christ. Mag-ampo ta. Salamat kay Ginoo nining katatapos na mong pagtuon sa mong pulong. Empower us, O Lord God, what we heard, what we learned, Panginoon, and understand. Empower us na ma-apply kininamo sa among pagkatao, Lord God, so that there will be transformation. Bless the people, O Lord God, nga nagatanaw, magatanaw pa na ini nga pagtulunan, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Diyos magaingong, Amen, Amen, and Amen. Mayong gabi sa tanan, from Bara upon the Samis Oriental to the very end of the earth. Good evening and bye-bye.